Practice tayo. Okay. Ay, tagal na ako. Tagal-tagal na tayo hindi naka-live sa ganito ah. Okay. Post. Manage post. Ano nangyari? No. No. Ano nangyari? Ano to? Post your live video to page so people can watch. Okay. Delayed lang ng konti ba? Okay, matagal-tagal na. 5 years ago. Sige, wait tayo sa kanila. Nasaan na sila? Yun. Narisa Victoria's view. Admit all. Hello, good evening. Good evening. Open. Good evening. Hello, good evening. Sige, naka-live tayo sa FB Live. So, hello. Medyo naninibago ako kasi 5 years ago na pala yung nag-FB Live ako ng ganito. Nakakapanibago. Nakalive ba? Ano naman, nakalive mo? Ayun, nakalive nga. Cross to more pages. There are no pages to cross. You don't have any pages to cross. Ay, Ate Mila, good evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello. Okay, sige. Medyo marami-rami naman tayo kasi sa office medyo marami-rami sila. So, tayo po simula na while waiting for the others. So, naka-ano po tayo ha, naka-live po tayo tonight. So, para mas marami maka-join sa atin sa prayer meeting natin. Pero, ayusin ko muna ng konti. Alright, sige. Tayo po magsimula na. Magandang gabi po sa inyo. Welcome sa Land of the Mountain Church of the Nazarene this Friday night, April 4, 2025, para po sa ating weekly prayer meeting. We believe that prayer is effective. We believe that prayer is efficient. We believe that prayer is powerful. We believe that prayer is important. And we believe that prayer works so that we may pray for one another. So sa gabing ito po, bago tayo magsimula sa ating panalangin, may gusto po bang mag-share ng kanilang mga praise report or praise item? Siguro ako po, may praise item ako. Kanina po, nagsimula na po ang first day of training ni Andre para po sa futsal sa kanilang school. And in April 12, meron po silang tournament na gaganapin sa Taytay Sports Complex sa April 12 po yan. So, excited si Andre to join, excited si Andre to participate, to play. And nakausap ko na si Coach Jeff at yung kanyang asawa. And yun nga, they're inviting Andre to join. And
excited si Andre, so siyempre suportahan ko. So yun, kanina nag-training sila kanina, 1.5 hour every Friday 5 to 6:30, at 300 pesos siya. So I hope that Andre will flourish in this sa kanyang ginagawang activities, lalo na sa physical niya, and pag-pray niyo po na siya mag-excel, and syempre maging safe siya sa paglalaro ng kanyang futsal. So, yun po ang aking pasasalamat. Meron pa po bang gusto mag-share ng kanilang Thanksgiving or praise item sa gabing ito? Meron po ba? Ako Ayan, merong sige po. praise. Okay, nagpapasalamat ako kasi natapos na rin ang aming mga discussion sa client. Kaya, um, teka one moment ha. Ang discussion namin sa client, natapos din. Mapafinalize na namin ang report. So, praise God na sa provisions and guidance po. Okay. Amen. Praise God. Nagpapasalamat din ako sa rider. Kanina na nakita na flat pala yung gulong ni Mami. Nasa Taytay na sila. So from Antipolo to Taytay, papunta na kanilang meeting kanina, ay flat sila. So praise God, wala nangyari. And siguro nangyari to nung nabangga yung kotse. So salamat sa rider na yon at sa tumulong kay Mami kanina para mapalitan yung gulong and maayos at makapunta sila sa meeting nila. So okay, so without further ado, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we are here gathered in your name, with humility in our hearts. May you guide us, bless us, and be with us, Lord Jesus. Lord, protect us and guide us as whatever we do, whatever mga plans, hopes, and dreams. May it be pleasing into you and in line sa inyo, Panginoon Jesus. Gabayan niyo po kami sa gabing ito, that you may give us the strength and the opportunity to grow closer and get deeper in our relationship with you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Prayer Meeting sa gabing ito sa April 4, 2025. So, may series po tayong ginagawa. Kung napansin nyo po yung series natin, is about waking up hanggang sa pagtulog ulit. So, tapos na po tayo sa ibang preparation upon waking up. Tapos, nagkaroon po tayo last Friday night, yung prayer. At ngayon po is, ang topic ko po this Sunday is about drinking water. And ngayon pong gabing ito is about moving or stretching. Diba usually pag tayo ay gumigising, ano ba una natin ginagawa? Diba pag gigising ka, tapos you wake up, then you pray. After praying, you stretch, di ba? You drink water, then you stretch, depende kung anong unahin nyo. So waking up, prayer, either drinking water or stretching ang mauna. Sa gabing ito po is we're going to talk about moving or stretching or to stretch. So let's dive. So, ang kwento po natin nito sa gabing ito ay medyo nakakatawa. Alam niyo po ba yung Madagascar na palabas? Sino nakakalam sa Madagascar? Yung I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Di ba? So, lahat tayo dapat naglalakad, gumagalaw. Lahat tayo gumagalaw. Why? The title of our message this evening is about stretch. Jesus moved, so should we. Ulitin ko, ang title po natin sa gabi ito is Stretch. Jesus moved, so should we. Now, funny thing, Jesus walked everywhere. Wala siyang chariot, usually wala siyang chariot, wala siyang Grab, wala siyang Move It. Hindi siya nagbubook ng taxi, hindi siya nag-LRT, naglalakad lang siya. And kung papansinin nyo, at the old times, yung mga panahon na mga ganong panahon na yan is healthy ang mga tao. And they live 100 plus years. Umaabot pa nga ng 600 plus o 700 plus years old sila. And makikita natin is because they move. Gumagalaw sila, so they are having exercise. Sabi nga nila sa isang TED Talk, may tatlong importanteng organs ang tao to live longer.
One is the brain, obviously. Next is the lung. And third one is your thigh. Thigh. Itong ano natin, thigh natin. So, bakit? Because it is relational. Diba, pupunta ka sa tatay mo, sa kaibigan mo, sa kabiyak mo, sa family mo, they walk for several days or weeks para lang mapuntahan sila. So, nag-exercise sila, nag-move it sila. And it is really important for those time to go. Katulad nung every Sunday, every Sabbath day nila, they go to the synagogue. Eh syempre, hindi naman lahat ng lugar may synagogue, so pumupunta sila sa mga city. It takes days just to go there to pray, to listen to the word of the Lord and pray. So, importante po yun. Kaya nga, brain, lungs, and thigh, yung mga importanteng organs sa tao. Ganon din po sa atin. Imagine niyo si Jesus Christ, hindi siya nag-grab, nag-move it, and He is the Savior of the world. He Himself didn't skip leg day. In short, malakas yung legs ni Lord, ni Jesus. Dapat tayo rin. So, anong ibig ko sabihin? Hindi naman sinabing pupunta ka ng gym. Ang ibig sabihin po ay gumagalaw tayo. The problem into this society is ayaw nating magpagamit. Ayaw nating gumalaw. Hindi ko skills yan, hindi ko talent yan, hindi ko alam ang gagawin ko, sila na lang, iba ako, iba ang position ko, hindi ako katulad nila, hindi ako ganito, hindi ako ganyan. And that is what Satan wants to imprint into our brain, na hindi natin kaya. But the problem is, hindi naman totoo yun. Si God kasi, pag tumatawag si God, God doesn't call the person who is already able, but those people who wants to be able, yung mga willing. Si Moses ba magaling na public speaker ba nung tinawag ni Lord? Hindi, diba stutterer siya. Si David ba is a great king nung tinawag niya? No, he was a shepherd boy. Sino pa? Lahat yan, si Noah, si Job, si Isaac, si Elias, lahat sila, hindi tinawag na magaling na sila, maayos na sila. And most of the people God called were sinners that has been transformed. Hindi magaling, hindi marunong, walang alam. Pero tinawag ng Panginoon because they are willing to be used. So it is not an excuse pag sasabihin mo, hindi ko talent yan, hindi ako marunong dyan, sila yan, hindi ako katulad nila, iba ako, sila na yon, wala akong ganyan, wala, di ba? Sawang-sawa na ako marinig na para kay Lord, hindi ka gagawa kasi hindi mo talent yon. Tandaan natin, God give us the opportunity and equip us. Hindi natin kailangan na equip because God will equip us. So, yan po ang topic natin is to move it, diba? Now, stretching is not just for an athlete. Stretching is not just for the people who goes to gym. Stretching is for everyone. Hindi lang to para sa pusa. Alam niyo po ba yung pusa? Pag nag-i-stretch ba, yung mga ganun, diba? But remember, stretching is important to anyone. To start the day, it's a simple way to honor that the body God gave us. To take care of our body, to stretch. So, bakit nga ba natin kailangan mag-stretch? Siyempre, habang tayo natutulog, siyempre, hindi naman lagi proper ang tulog natin, di ba? So, hindi tama yung mga tulog natin. So, ginagawa natin sa stretch is to release some tension na nangyari during sleeping dahil sa bad posture. Hindi lang po yon. It keeps the body flowing. It keeps the blood flowing from the body when we stretch. Hindi lang po yon. Again, it is the tension to your body. It regulates the body blood flow in your body at nakatanggal ng stress. Stretching, exercising, in short, moving, in short. Hindi lang po to galaw-galaw na gumigising ako, tumatayo ako, naglalakad ako pababa. Hindi yon. Iba po yung stretching, iba po yung nagagawa ng stretching because it is the tension na nangyari sa ating mga katawan. Light movement, jumpstart our day, every day. Kaya ako, pag gumigising ako, kung makikita ako ni Faye, is nag-stretching ako bago ko sumiar, bago ko uminom ng tubig, bago ko mababa. Pag gising ko, nagpe-pray ako, then I stretch.
Or minsan, inom muna akong tubig, then I-stretch. Depende kung inom ka ng tubig or mag-stretching ka kagad. But I stretch kasi nga, nag-collapse yung dito ko kasi nakatulog ako, nakatagilid. So I need to tanggalin yung tension na yun. Kaya pag gano'n, pumupatok. Anyway, stretching also improves our mood and keeps our body and keeps your body or your temple running well. You don't need to go to the gym. You just need a little and praise a lot. You move a little and praise a lot. Yun yung ano natin sa stretching. Now, sabi sa 1 Corinthians 6:19 to 20 is do you know that your body are temples of the Holy Spirit? Therefore, honor God with your body. So, pangangatawan natin, pag-ingatan natin. Anong ibig sabihin ng pang-ingatan? So, syempre, may mga panahon na hindi talaga natin kayang tiisin or ilayo. Katulad pag nagtatrabaho ka, kailangan sa trabaho mo, wala tayong magagawa doon. But, sabi nga nila, is what you eat. Sabi nga sa is yung sabi ng nutritionist and ng coaches sa gym is 20% lang maximum ang effect ng exercise sa katawan mo, overall health mo. 80% is your diet. Nagisip po ba? 80% daw yung diet. Kung gusto mo maging healthy ang katawan mo, it is 80% diet. Tamang food, nutrient dense food, hindi yung hindi yung mga chichirya, mga chocolate, hindi yon. Except for that chocolate, syempre may mga exemptions and etc. Is 80% is yung diet mo, 20% yung exercise mo. But in our body, 'di ba? Meron tayong kasi na pag-ingatan yung pangangatawan natin. Anong ibig sabihin pag-ingatan? Syempre, linisan mo, alagaan mo, i-groom mo. So, kailangan mo maligo, mag-toothbrush, magbihis ng bagong damit, and etc. etc. But, yun yung physical body na pinag-uusapan natin. Meron din kasi tayong spiritual body. At ano naman yung stretching ng spiritual? Pinag-usapan natin kanina is yung physical na galaw or physical na movement natin. So, but the topic is our spiritual movement. Gumagalaw ka ba spiritually? At anong ibig sabihin ng gumagalaw spiritually? Ang gumagalaw po spiritually, ang ibig sabihin po nun is na-i-stretch din yung spirituality mo, na napapractice, nag-e-enhance, nag-grow. Di ba? So, again, be careful to your body because it is the temple of the Lord. Sabi rin sa Proverbs 31:17, she set about her work vigorously, her arms are strong for her task. Yes, even the Proverbs 31 woman had some morning stretches in her schedule. Next is Isaiah 40:31. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, meron tayong stretching or movement palagi. Now, sabi nga dito sa ating pag-uusapan is, meron po akong tatlong ibibigay sa inyo. Is, again, nabasa na natin 1 Corinthians 6:19. It is God made our body. So, take care of it. Tama? Ganon din po sa spirituality natin. Hindi lang po physical itong pinag-uusapan natin, but also spiritual. Because remember, we are not just fighting from flesh and blood, but we are also fighting in the spirit. Meron pong spiritual warfare na nangyayari sa ating kapaligiran, and sometimes manhid tayo. Alam naman po natin, diba, meron tayong, pag di tayo kumain ng tama, hindi tayo nag-exercise, hindi tayo gumagalaw, hindi tayo kumakain ng tama, nagiging malnourished tayo. Now, malnourished is hindi lang po pagpayat. Pag mataba ka, obese ka, tulad ko, malnourished ka. So, meron din po sa spiritual malnourishment. Sabihin natin, mataba ka, ibig sabihin nun is, nasa church ka, may ministry ka, pero hindi ka naman nag-grow spiritually. Malnourished ka. Mataba ka nga, pero malnourished ka. At meron naman din yung mga spiritual malnourishment na payat na talagang wala lang pakialam o half-hearted. Papasok po doon yung mga parables of the soils, di ba? Yung good soil, yung rocky soil, thorny soil, ibang usapan na po yun. Doon, sabi nga nito is, kailangan natin, your body isn't just for eating and sleeping, it's where the Holy Spirit dwell in or with us.
A little stretch shows a lot of respect. Ibig sabihin nun, you read the Bible, you pray every day, you meditate the word of the Lord, you journal your feelings and pray to the Lord, and you share the gospel that you have heard, you have read, and apply it into our life. That's the spiritual movement. Ang physical movement dun is to stretch the body, to exercise, to take care of the body. Now, number 2 is movement builds strength for the mission. Ano ang mission natin bilang isang Kristiyano is to, ano po ba mission ng isang Kristiyano? To the Great Commission. Ano po ba Great Commission? Maalala niyo po ba? May nakakaalala po ba ng Great Commission? Meron po ba? Ano po ba ang Great Commission? Go and make Go disciples. and make disciples of all nations. Ayun. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Go Amen. and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Yan yung sinabi sa Great Commission. Paano ka mag-go? Katulad ko, hindi ako minsan maka-church, hindi ako minsan maka-preach, hindi ako minsan maka-ministry because in-arthritis ako. It hurts, masakit, mahirap. Pwedeng pilitin pero ayaw ko kasi nakakahiya. Siyempre nakikita ko iika-ika, tas masakit, hindi ako makaupo, hindi ako makagalaw, hindi ako makatulong kasi masakit. So, paano yun? How can you go if ikaw physically nangihina ka? Diba? Sasabihin nila, sige, tatrabaho muna ako ngayon, tas pagtanda ko, saka na lang ako magiging focus sa ministry. Pagtanda mo, wala na, magsakit ka na, hindi mo na kaya, paano ka mga ano ngayon? So, it's not about the timing. It's about now. Magpagamit ka ngayon kung saan ka pwedeng paggamit. Hindi naman ako marunong kumanta, pero willing ka ba? Yun naman importante. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hindi naman po kasi ako marunong kumanta, baka wala mabless. Pero desidido ka ba? Are you willing to worship God through singing? Di mag-aral ka. Mag-ensayo ka. Magpaturo ka. Diba? Hindi po ako marunong sa kids ministry. Hindi ko po kaya. Pero willing ka ba? Maraming great mentors na pwede tayong pumunta, kausapin para tayo ay matrain. Ang tanong is, willing ka ba? Kasi kung hindi ka willing, kahit anong mangyari, walang mangyayari. Kasi hindi ka willing eh. Wala kang gustong effort na ibigay, wala kang gustong commitment ibigay. Kaya minsan ayaw mong mag-church, ayaw mong mag-ministry, ayaw mong ibigay yung tithes mo because wala eh. Wala yung puso natin. But movement builds strength for the mission, and meron tayong mission as Christian is to share the gospel to the ends of the earth, baptizing them by the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. But how can we share the gospel, physically to if pangangatawan natin nangihina? Spiritual naman tayo. Paano ka mag-share ng gospel kung ikaw mismo wala? You can never give something that you don't have. You can never share the experience if you don't have experience in the first place. Paano mo sasabihin about forgiveness kung hindi ka pa napapatawad ng Panginoon? How can you say love but ikaw hindi ka pa nakaka-experience ng love? Diba? You cannot give something that you don't have. So movement, spiritually, you have to deepen our relationship to the Lord so that we may have the opportunity to bless others. We stretch not just to feel good, but to be strong for whatever God has in store for us on that day. Energy and readiness go hand in hand. So, it builds momentum, it builds strength when we move. At nagbibigay ito ng opportunity sa atin magamit ng ating Panginoon. Tandaan natin, spiritually, kung mahina tayo, anong gagawin ng Panginoon? Binigyan ka ng opportunity. Anak, ikaw dito. Ay, Lord, nahihiya ako, hindi ako marunong. Pwede ba si Nikki na lang? Ikaw tinawag ni Lord. Pero ayaw mo mapagamit, anong mangyayari? Mawawala. Lahat po tayo may opportunity to be of use to the Lord if we are willing. Hindi po porket pastor lang. Hindi po porket asawa ng pastor lang ng pastor. We should move hand in hand together
for the mission God has instructed us is to go and make disciples of all nations. Hindi po tayo pwedeng pabanjing-banjing lang. Hindi po pwedeng paupo-upo na lang tayo. Hindi po pwedeng simiki na lang, or sila na lang, si pastor na lang, si pastor na lang. Hindi eh. We should work together hand in hand. Hindi ko po kasi forte yan. Ang forte ko po is giving. Wala po kung hindi ako marunong sa kids, hindi ako marunong sa music, hindi ako... Ang tanong, willing ka ba? Because kung willing ka, mapagamit ka ng Panginoon. Why? Because God will give you the opportunity. He will equip you. You will not equip yourself, but God will give you the opportunity to be equipped so that you may be used for the kingdom building of this world. Pero kung ayaw mo, ano mangyayari? Wala. Okay na ba tayo nang uupo-upo lang sa church as walang ginagawa? Hindi eh. Tandaan nyo, kung mahal mo ang isang tao, you give your best. So the question is, are you giving your best to the Lord? Huwag nyo na sagutin. Kayo na sumagot niyan internally. Are you giving your best to the Lord? Wala kasi ng gana. Lagot tayo niyan. In short, ibig sabihin nun, hindi ka nakatingin kay Lord. Kasi sa church, maraming epal sa church. To be honest. Maraming epal sa church, maraming toxic sa church, maraming marites sa church. Maraming sa church, judgmental sa church. Pero kung titingin ka sa mga yon, you will be out of focus to the real importance why you are in church at the first place. And it is you're in the presence of the Lord Jesus Christ. Number 3, motion is worship. Diba sabi nga is your work is worship to the Lord. Sabi sa Isaiah, saan yun? Sabi sa Isaiah 40:31, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. When we move with gratitude, even simple steps become a form of praise. So stretch with joy, even your hamstring can glorify God. Sabihin, motion is worship too. Pag gumalaw ka para sa Panginoon, that is worship. Tandaan po natin, lahat tayo may responsibility. Lahat tayo, God gave us the opportunity. But if we will not take that opportunity, masasayang po yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon. We have to move with gratitude. Kahit maliit lang. Hindi importante yung malaki. Kahit maliit lang, basta meron kang gratitude. Sabi nga dito, we came from nothing so we can appreciate everything. Ulitin ko. We came from nothing so that we can appreciate everything. So, bottom line is si Jesus did not teleport. He walked town to town to heal, to teach. He was moving with a purpose. He was moving with a purpose. He was giving, helping, healing, sharing with the purpose. Tayo ba, pag gumalaw tayo para sa church, or tayo ba gumalaw when we work, in our relationship, may purpose ba? Because if we don't have purpose when we move, those are just wasted movement. So, as we wake up in the morning, as we stretch in the morning, do it to glorify the Lord. Making your body, respecting your body because God gave our body. Your body is not just for chilling. It's a temple of the Lord. A temple don't just still sit, they stand and they stand strong. So next time we stretch or walk or move or exercise, wag tayo masyadong OA na nakakapagod. Hindi, talagang diba? Sabi nga sa gym is no pain, no gain. We must move it for the Lord. Sabi nga dito is meron tayong kasi stretch nga is meron tayong acronym. Mahilig ako sa acronym. STRETCH. S, start your day right. And how can you start your day right? Is pray.
Then as you pray, either you drink your water kagad or you stretch. Letter T, take care of the temple. Anong ibig sabihin nun? Kain ka ng maayos. Huwag ka masyadong kumain ng junk food. Huwag ka masyadong kumain ng chocolate, ng candy. Alagaan mo, kain ka rin ng vegetables paminsan-minsan. Kain ka rin ng protein, ng konting carbs, ng konting fat. Tapos, ano pa? Mag-exercise ka, magpapawis ka, maligo ka, magkaroon ka ng skincare routine, di ba? Huwag naman sobrang OA kasi ako parang naging OA na yung skincare routine ko, parang wala naman nangyayari. Anyway, R is release the stiffness. Kaya nga, kailangan natin mag-exercise to release the tension, the body when we were sleeping. Or magpahilot ka, or magpa-chiropractor ka na inaano yung mga buto mo, kinokorek yung mga buto mo. I-energize your spirit and body. And how can you energize your spirit and your body? Siyempre, unang-una, kakain ka, maliligo ka. Spiritually, is you read the Bible. You pray. You meditate to the word of the Lord. Day in and day out. Letter T, thank God while you move. Kasi paano pag wala na, hindi ka na makagalaw? Hintayin pa ba natin na di na tayo makagalaw bago tayo sumunod sa Panginoon? Di ba maraming ibang tao, maraming regrets? Ang pinaka nakakatakot mga kapatid is yung may regret. Now, I have my regrets. Marami akong regrets kasi hindi ko nagawa. Natakot ako. Katulad nung business, may gusto akong business talaga. Dalawa ang business na gusto ko, mag-franchise at magtayo ng sariling coffee shop. Yung franchise ko noon, na ano ko to, yung potato corner noon, and yung bonchon. Although mura pa ng potato corner noon, pati yung bonchon, medyo mahal na yung bonchon, pero yung potato corner mura pa noon eh. Nasa 150, 200,000 pa lang ang potato corner noon eh. Ang bonchon nasa mga 800 plus na eh. Pero si potato corner kaya eh. May pera na ako actually. Pero natakot ako. Kasi hindi ko alam gagawin ko. May pera nga ako pero wala akong knowledge. Natakot ako. So hindi ko tinuloy. Natakot ako eh. Nasayang. Ngayon, ang taas na. Almost to 100, basta lagpas milyones na ang potato corner ngayon pag nag-franchise ka. Nasayang. Hindi ko na nagawa yung pangarap ko. Yung plano ko na mag-franchise ng either potato corner o bonchon. May pera ako noon. Ba't ngayon? Wala na yung pera. Nagastos na. Nalipat na kung saan-saan, napautang na kung kani-kanino, and etc. etc. Regret ko yon, sayang. Kumikita ngayon yung katulad nung kabarkada kaibigan kong tindera ngayon dyan sa isang potato corner. 100,000, 300, and hundreds hindi ko sinabi 100, hundreds thousand ang kinikita nila per day. So, sayang. Kung tinik ko yung risk na yon, sana meron na rin akong franchising na potato corner. That's one of my regret. Next is, gusto ko magtayo ng business. Magkaroon ng coffee shop. Mahilig akong coffee, pero hindi naman ako addict na coffee talaga. But, pangarap ko magkaroon ng coffee shop, pastries, etc. etc. Naunahan na ako dito. Natakot ako, paano yon? Sino mag-aalaga? May mga bata, sinong pupunta dito, saan ako pupunta, saan ako kukuha na ano. So nagtanong na ako sa supplier ng beans, sa supplier ng mga milk, sa supplier ng actually naka-research na ako. Ba't natakot ako? Kasi sino mag-aalaga noon? Kailangan maging full-time ako doon. Hindi ako pwede mag-full-time kasi nasa office ako, nasa church ako, may mga anak ako na kailangan alagaan. So natakot ako nung hindi ko tinuloy na ano ng isang kaibigan ko na gusto niya rin mag-coffee shop. Uy, gusto ko rin. Gusto mo ba tayo partnership? Pero napaisip ako baka mag-away lang kami, magkagulo, etc. So may regrets ako doon. Yung third kong regrets is personal na, so hindi ko na sasabihin. So business wise, those are my regrets. Hindi ko tinuloy yung franchise, hindi ko tinuloy yung business ko na actually may business model na ako. Action na lang. Pero wala eh. Those are my regrets. So kung mag-open ako, most likely hindi na dito kasi may nauna na. So, although mas feeling ko lang I think mas masarap yung magiging bentables ko kaysa nag-open dito. But masyado kasi matamis sa kanila eh. Anyway, so hindi ko naman kino-compete pero syempre nauna sila eh. So risk taker sila and they will reap that ako natakot ako. Isa pa sa ko is yung sa CPA board exam. To be honest, is hati ako.
sa pagpapasol, sa pagiging CPA. Syempre gusto ko maging CPA, maraming pera, maging partner ng office, but to be honest, talagang wala na yung heart eh. Pero syempre, gusto natin ng pera, marami tayong luho eh. At ngayon lang nag-reply ang aking Sky Cables, umaga pa ako nag-message. Mamaya ka na. so anyway, bakit? Kasi kung hindi natin iti-take ngayon, kailan pa? Pag wala na, pagtapos na, and regret, masakit yung regret eh. Kasi habang buhay na yan eh. So, kung may pagkakataon ka to do things now, do it now. If you want to say, I love you to the person na mahal mo, sabihin mo na kasi baka hindi mo na masabi yan. Etc, etc, etc. Next is T. Thank God while you can move. Ay, T pa yan. C na tayo. Create joy in motion. Pag gumalaw ka with a purpose at gumalaw ka with joy. Huwag ka naman pupunta sa church, magmi-ministry, pero parang wala ka naman sa puso mo. Alam mo, may mga taong ganun eh. Nasa church, may ministry, pero wala sa puso. Dry. Alam mo, makikita mo yun kahit saan eh. Yung nandyan nga, pero nakasimangot, hindi nakangiti, hindi binibigay todo yung so parang nakakawalang gana. May mga taong gano'n, may makikita mo yan sa church, sa office, sa family mo, na walang joy, walang purpose pag gumalaw para for the sake of gumalaw lang. At ganun din minsan sa atin when we read the Bible, don't just read the Bible just for the sake of reading a Bible or reading the Bible, but read the Bible with a purpose. Ang sarap kaya magbasa, intindihin, makipag-mingle kay Lord. Minsan, pag maririnig ka ng ibang tao, mukha kang baliw kasi, Lord, kasi ganyan. Pero alam mo, ang sarap sa feeling nun na feeling mo, kausap mo si Lord, nararamdaman mo, kausap mo siya. Ang sarap nun eh. Create joy in your motion. When you move with a purpose. When you move with joy. Kung may ministry ka, magkaroon ka ng joy sa ministry na yon. Kung meron kang sa family mo, be joyful in your family. Be joyful in your work. The problem is, hindi nagtatagal ang tao sa work is because walang joy sa work na ginagawa nila. Feeling nila routinary. So, hindi naman yung work ang mag-a-adjust sa'yo eh. Ikaw mag-adjust sa work mo na para ikaw ay ma-enjoy mo yung work mo. Ang work, wala na yan. Ganyan lang talaga yan eh. Nasa sa'yo na yun kung paano mo i-enjoy yung work mo. Attitude and mentality. Psychologically yan. Ganon din sa ministry. Kung nasa ministry ka, be joyful. Siyempre, to be honest. Minsan nakakapagod. Minsan nakaka-offend. Minsan nakakawala ng gana. Pero if you're doing it for the sake of people and for the sake of your own interest, mawawala yun. Wala talagang kwenta. But when you move in your ministry for the Lord, kahit mahirap, you still continue. Kahit masakit, you still continue. Kahit walang taong tumulong sa'yo, you still continue. I remember nung ECQ. Ay, nako, grabe. Sa akin eh, tawag dito, memory. Naalala ko yung stress, yung pagod, yung lungkot. May nakikinig ba sa akin? Bakit may 2, tas biglang magiging 1, tas magiging 0 nanonood? Nasaan sila? Nagtatanong ako, wala nagre-reply kagad. Nakikinig ba sila? Nandyan ba sila? Diba? Minsan masakit eh. Pero tumigil na sana ako kung para lang sa akin at para sa tao ang tingin ko eh. But because I'm doing it for the Lord, I move with purpose. I move with the passion to share the gospel even though ECQ or lockdown, tuloy-tuloy. So, almost 1 year yung FB Live mag-isa. Minsan, pag di ko talaga kaya, kinakausap ko si Pastor. Pastor, ikaw naman kasi hindi ko kaya today, blah 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 blah. Ito yung mga naging modified ECQ na nakaano si Pastor ng 1 or 2 times during that ordeal ng COVID-19. Last but not the least is letter H. Honor God with your health. Again, your body is the temple of the Lord. So, kailangan natin pang-ingatan. So ako, nag-exercise ako, nagda-diet ako. Although minsan napapakain pa rin ng chichirya, ng mga chocolate, pero I make sure na hindi ko kayang kasi mali talaga ako. So, pero kumakain ako ng tama kaysa dati. So, yun lang na iba.
Kumakain pa rin ako konti-konti, pero kumakain na rin ako ng tama, hindi katulad dati na lahat pangit, lahat bawal. So ngayon so nakikita naman ni Faye yan, nakikita ni Taripe. So minsan ang arte-arte ko, meron pa akong weighing scale para i-count yung calories. So nakakabaliw. Tapos minsan makikita mo, bakit di ako nabawasan? Anyway, so again, you have to stretch your body for the Lord. Sabi nga, I like to move it, move it. So, action point, bago tayo magtapos, action point. Bigyan ko kayo ng action point. Each morning or every morning, do at least 5 minutes of movement while saying a prayer or listening to a worship song. Wiggle with a purpose, which is move with a purpose. Huwag po natin kakalimutan that our body is a temple of the Lord and we have to stretch and take care of our body. Kaysa naman sa huli, wala ka ng lakas, wala ka ng kakayanan, is magkakaroon tayo ng regrets. And regrets is one of the dangerous things in a Christian or a person's life. Siyempre, yung sunod dun is yung boredom. Sometimes, it's not your sickness that kills you. Sometimes, it's boredom. Paano ka maboboard kung hindi ka gagalaw? Pag gumalaw ka with a purpose, kahit sabihin mo, hindi ko skills yan, hindi ako magaling dyan, hindi para sa akin yan. Hindi eh. If you are willing, God will equip you for that ministry. He will equip you. Hindi niya kailangan ng marunong na minsan eh. Minsan ang kailangan niya yung di marunong pero willing para makita ang kanyang grasya at ng kanyang kapangyarihan sa atin. So, let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, maraming salamat sa pagkakataong ito. Lord, help us move like we mean it. Help us move with a purpose. And Lord, help us move it in our work. Move it in our ministry. Move it in our family. Move it in our life in line with you. And Lord, help us, Lord, be willing to be of use in your name. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabing ito. So tayo po ngayon ay dadako sa panalangin. So, sana yun? So, naka-live po tayo ha. Inuulit ko lang po, naka-live po tayo sa mga panong ito. So, may mga prayer request po ba tayo? Ay, ito na. Kay Mama, kay Papa, good health of everyone, daily and financial provision, God's protection, sustaining grace to all my cousins, Sherwin Semanero, good health, first kidney transplant and financial needs, the Guzman family, Gian job, Phil, government, economy. We need to be fat in the ministry, faithful, available, and teachable. Yes! Kasi kung hindi tayo available, lagi na lang tayo unavailable, paano ka gagamitin ni Lord? Paano ka mag-grow? Paano ka magkakaroon ng deeper relationship kay Lord? Kung ang dami nating dahilan, busy ako, may gagawin ako, nakalimutan ko, inaantok ako, mga ano yun eh. Diba pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Mga dahilan lang yung excuses lang kasi yun. And we should be teachable. If mataas ang ego natin, mataas ang narcissist na tayo, walang mangyayari sa buhay natin. And syempre, kailangan natin maging faithful. So, hindi naman kailangan maging mataba. Ang ibig sabihin is maging spiritual healthy tayo. We move with a purpose. Next is kay Ate Chris. Ito, haba. Sakta na lamunan ko Wait lang. Ako si Sky nag-reply. Ano ba yan? So, haba. Basahin na lang po yan. Kay Ate Mila, prayer request ko, ingatan lagi ang family ko ng Panginoon, okay? Okay, yung iba po, ano po prayer request? Kay Ate Chris, medyo mahaba, pwede, pabasa na lang po ko niyan. Or kung gusto basahin ni Ate Chris, basta pabasa nga ako, Ate Chris.
Babasahin ko ba Wait lang, ngayon? wait lang. Kay Kuya Jun, God's financial provision. Kay Mami, company outing, income tax deadline, church outing, church anniversary, good health, Brother Ed, worship service on Sunday. Yes, please pray for me. Kasi ako po ang magpipreach. Ang title ko po is Tubig! So malalaman nyo na lang yung joke na yun pagdating ng Sunday. So, sige po, Ate Chris, ikaw nga, basahin mo. Pabasa nga po ako. Sige, Ate Chris, pabasa ako, please. Yung akin lang ba o lahat? Yung sa'yo na sa'yo. Ayun sa akin. Alam muna ko. Prayer request, number 1, long life, me and my family, financial and daily provisions, wisdom and strength to work, praying for more clients na ma-close this year, plans namin ni Pastor, praying that our new audit and admin staff is hardworking, magaling, skilled, positive, or good spirit, good character, passionate sa work, willing to learn, and able to work under pressure. I pray for members to be taken deeper and deeper each day in their walk with the Lord. Sunday service and Sunday school, sana matuloy na. Remove any financial barriers. Good health of everyone, especially sa mga may sakit. Eyes of Mommy, wisdom and strength sa work, especially this income tax season, Davao Christmas reunion in Mindanao tour, company outing and anniversary in Bicol region, safe travel of Pastor John Ray pauwi from Baguio on Saturday. We ask, number 16, we ask for your protection over our health, strengthen our bodies, shield us from fatigue and illness, and grant us endurance to sustain our energy. Help us find moments of rest so that we may continue to work with excellence and joy. 17, Lord, we lift up our clients to you, especially those struggling financially. Provide for their needs, bless their businesses, and open doors of opportunity for them. May they experience your provision and stability. We also pray that you send more clients our way, those who will value our expertise and integrity. May we serve them with honesty and dedication. Okay, thank you. Kay Faye naman is good health, strength, daily provision, wisdom, and focus sa study ni Andre and ni Aubrey. Sa akin po, please pray for my health. To be honest, may tubig yung aking elbow and knees, and may mga micro tears. Mataas ang aking borderline ako sa pre-diabetic type 2. Mataas ang high blood pressure ko, mataas ang uric acid ko. Actually, sumasakit na naman yung lalamunan ko. Ewan ko ano nangyari, pero sumakit yung lalamunan ko. And medyo plateau ako sa pagpapayat ko, even though nagka-calorie deficit ako. Pero nagji-gym din kasi ako, so baka isa sa mga reason yon. And syempre, pag-pray nyo po ako for this Sunday, sa aking pag-share ng gospel this Sunday. Again, ang title ko is Tubig! So malalaman nyo na lang yon, yung joke na yon o yung eksena na gagawin ko sa Sunday about tubig. Yan. So yun, sige, tayo po yung manalangin. I'll give you time to pray on silent. Then we will close us in prayer. So sa mga panong ito po, please pray for one another. Pray for each other. Pag-pray po natin itong mga prayer requests na nakikita nyo dito. And tayo po sama-samang manalangin. Then I will close us in prayer. So tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord Jesus, we come to you, Panginoon. Gabayan nyo kami sa mga pagkakataong ito, Panginoong Jesus. Lord, we need you. Lord, we need you. Simple as that, Lord, we need you. Because without you, Lord, talagang lutang kami, Panginoon. Mawawala kami sa landas pag wala kayo. So please, guide us, protect us, and be with us, Lord Jesus. Gabayan niyo po kami, Panginoon Hesus, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming kikilusin, sa aming lahat na plaplanuhin, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon Hesus, na maging inline ang buhay namin sa inyo, Panginoon Hesus. Lord Jesus, tulungan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Panginoon Hesus. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. We need you and we are desperately in need of you. Lord, tulungan niyo po ang aming simbahan, Lord, na gumising sa natutulog naming mundo upang kami ay mamulat sa katotohanan so we can seek you, Lord Jesus. We can look for you, we can search for you and hear your word
and be in your presence, Panginoon. Lord, sa mga panong ito, Lord, talagang kailangan ka namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta at gagawin namin, Lord. So we need you. Protect us, Lord. Guide us and be with us, Lord Jesus. Panginoon, 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 Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoong Jesus. Hindi namin talaga kaya ito, Panginoon, kung wala ka. Oh, Lord Jesus. Lord, we pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga leaders na to, sa mga pastors namin, sa mga members namin, sa mga guests namin, sa mga family namin, sa mga ministries namin, sa mga auxiliary namin, sa NMI, NDI, NYI, Board of Stewards, at kung ano, ang mga men's, women's, mga seniors, sa mga kids, Panginoong Jesus, tulungan niyo kami, gabayan niyo kami, Lord Jesus. Lord, tulungan niyo kami to move it and to move with a purpose, to move with joy, and to move in line in you, Panginoong Jesus. Lord, if needed, Lord, rebuke us out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo kami, Panginoong Jesus. Huwag niyo kami papabayaan, Panginoon. Lord, gisingin niyo kami, Lord, mga sa natutulog na aming mga kaluluwa. Nagisingin niyo kami, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Lord, sa mga ligaw na landas, sa mga tinatamad, sa nawawala na ng apoy ang kanilang spiritual, Panginoon, Lord, gisingin niyo kami at gamitin niyo ang aming mga buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we pray for our ministries, Lord. Simple lang naman ang ministry ng simbahan namin. Prayer meetings, Sunday worship, at may mga NYI at sa mga extracurricular na mga events, Panginoong Jesus. But Lord, tulungan niyo yung mga members namin, Lord, na gumising, maka-attend, maka-join, at magpagamit, Panginoong Jesus. Hindi naman kailangan nila mag-preach, hindi naman nila kailangan kumanta, pwede silang magpagamit, Lord, sa maraming mga paraan, Panginoong Jesus. So Lord, I pray na katukin nyo at inigin nyo ang kanilang mga mundo upang sila ay gumising sa katotohanan na kailangan sila sa simbahang ito, Panginoong Jesus. No man is an island. The church is not moving in one person, but the church is moving with Jesus, with you, with the church, with the bride, Lord Jesus. So tulungan niyo po yung mga members namin na gumising, Panginoong Jesus, at magpagamit sa inyo. Lord, sa gabing ito, we pray for the prayer request ni Mama, ni Papa, for good health of everyone, daily and financial provision, God's protection and sustaining grace to all. Lalo sa kanyang cousin na si Sherwin Semanero, good health for his kidney transplant and financial needs, sa De Guzman family, and syempre sa Diva family, sa kay Gian's job, algan din sa economy ng Pilipinas, Panginoong Jesus. We also pray for Ate Mila's prayer request for ingatan lagi ang kanyang family ng Panginoon. Ganun din po siya mismo, si Ate Mila. Lord, we pray for protection sa kanya, ganun sa kanyang mga amo, sa kanyang inaalagaan, sa kanyang ministry, Panginoong Jesus. We also pray for Mommy, prayer request, company outing, sa income tax deadline, sa mga FBD ba staff na nag-overtime hanggang 10, hanggang 12, hanggang 1, lalo ngayong income tax season. Lord, I pray for protection, guidance, blessing, patience, strength, and peace of mind, Lord Jesus. Alam ko, stress na sila, alam ko, antok na sila. So Lord, I pray for peace, comfort, and patience, Lord, sa kanila. Lalo sa mga empleyado namin na namomblema or may problema, Lord, tulungan niyo sila kung sila papabayaan. We also pray for our church outing, Lord, na hindi pa mapinpoint ang date because of mga reasons. But Lord, we pray that maging maayos to at magibabaw ang iyong kagustuhan, Panginoong Jesus. We also pray for our church anniversary sa June. Although March 6 talaga kami nag-start, pero June po kami nag-dedicate. So Lord, protect us, guide us, lalo sa mga kakailanganing movement, mga kakailangan gagawin para sa anniversary. We also pray for good health ng lahat, lalo na sa kila Kuya Ed, sa mga nangangailangan, kay Kuya John, kay Mami, sa akin, Panginoon Jesus, at syempre sa aming worship sa Sunday. We also pray for Kuya John sa kanyang prayer request for God's financial provision.
We also pray for Faye, for good health, strength, daily provision, wisdom, and focus sa study ni Andre ni Aubrey. I also pray sa aming relationship ni Faye, sa aming relationship sa aming mga anak, sa aming mga ministries, Panginoong Isus. We pray for our health, lalo na sa akin, Panginoong Isus. Gabayan niyo po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Huwag niyo akong papabayaan. We pray for the FBD Company CPH, ang Church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa family namin. Lord, gabayan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Panginoong Isus. Lord, kami nandito lumalapit sa inyo. Ganda sa prayer request ni Ate Chris. You know what's in our heart. You know what's in our mind even before we say a word or a letter. Alam niyo na po ang nasa puso't isipan namin. So Lord, let your will be done. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa. Protektahan niyo po kami. At sa mga taong wala dito sa mga pagkakataong ito, Lord, gisingin niyo sila at kinigin na maalala nila na may mas importante pang bagay kaysa mga kung ano-anong mga bagay sa mundo. All of these are temporary, but yung sa inyo, Lord, is eternal. So help us seek you first. Sabi nyo nga sa Bible, Lord, seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lord, tulungan nyo kami na maging focus sa inyo bago ang ibang mga bagay. Yes, importante ang ibang bagay. Importante ang work, importante ang family, importante ang ministry, importante ang mga relationship. But Lord, tulungan nyo kami na mas priority ka namin, Panginoong Jesus. Lord, gabayan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Lord. Protect us, Lord Jesus. Lord, sa mga taong nandito sa gabing ito, may you bless them tenfold. May you bless us tenfold. Protect us tenfold. Use us, Lord Jesus, in your mighty name. Guide us, Lord, and be with us. Lord, we love you. We need you. And Lord, our life is for you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi Amen. po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po. Stay safe at see you this Sunday. Dahil ang topic natin Okay. ay tubig. So wag po tayong mawawala this Sunday. Hope na nandyan kayo para po tayo ay sama-sama magpuri sa Panginoon. God bless you po. Amen. At maraming salamat po Bye-bye. sa inyo. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Bye-bye. everyone. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Good night po. Good night.